Grabe, mukhang galit na si Vico Soto sa korupsyon. Napanood ba niyo yung kanyang State of the City address na dito mukhang hindi siya nakapagtimpi at binanggit niya yung korupsyon na nangyayari sa barangay level sa Pasig City. I'll just let you guys watch this video at kayo na magsabi sa akin kung ano tingin nyo, and then I'll give you guys my input dito sa sinabi ni Vico Soto. Hindi ko po nilalahat. Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala nyo, hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba. Sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagfa-finance. Huwag na tayong magtumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagfa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Okay, dito marami siya binanggit. Unang-una mukhang may modus operandi dito sa barangay level where fina-finance daw ng anak ni COA Commissioner Lipana itong mga barangay officials na to at even sa level ng mga SK. At dito nakikita natin na yung corruption ay hindi lang sa national level, hindi lang sa Kongreso, sa Senado. Kasama din dito ang mga LGUs natin. At dito mukhang lumalabas ay itong si COA Commissioner Lipana ay may hawak sa mga barangay officials. At mukhang fina-finance nga sila. Ngayon hindi ko alam kung how this works at bakit fina-finance ni COA Commissioner Lipana o yung anak niya, etong mga opisyal na to. At ano ba yung nakukuha niya dito? Bakit niya fina-finance? At kailangan natin itong makita at sana mabanggit ni Mayor Vico Soto kung ano ba itong SOP nila at ano ba itong modus nila para malaman natin kung ano ba yung korupsyon na nangyayari para sa ating kaalaman. Okay? Pero ang interesting dito ay the fact na binanggit niya na may mga nagmamalakas na mga barangay officials na binabanggit nga yung pangalan ni COA Commissioner Lipana. At sa mga may nagtataka kung bakit paulit-ulit ko binabanggit yung pangalan ng COA Commissioner na to ay dahil narinig po natin yung pangalan niyang yan sa Senate hearing just several weeks ago. At dito binanggit ni DPWH engineer Henry Alcantara yung pangalan ni Commissioner Lipana. At ito ang sinabi ni DPWH District Engineer Alcantara tungkol sa kanya. Panoorin natin to. Ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap lang. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Com Lipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Andito po lahat yung detalye. Okay, dito nakita natin na lumalabas na itong si COA Commissioner Lipana ay biglang naghingi ng mga proyekto na flood control dito kay District Engineer Alcantara. At lumalabas yung hinihingi niya is every year for 3 years straight. At yung total nito ay umaabot ng over 1.3 billion pesos o 1.4 billion nata if I can compute it properly. Tapos sinanong siya ni Senator Kiko Pangilinan tungkol dito. At itong lumalabas ngayon na yung asawa ni Lipana na si Marilu Lipana ay president ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. And they were able to get mga flood control projects worth 200 million pesos from the DPWH. Hindi lang yon. Mukhang tinago pa nitong asawa niya na asawa siya ni Commissioner Lipana. Bakit? Ginamit niya yung kanyang maiden name imbes na gamitin niya yung kanyang married name. So doon nakapagtataka talaga kung bakit parang sinadya pang itago to.
Kasi mukhang may conflict of interest talaga dito. Imagine mo, you're the COA commissioner. Tapos yung asawa mo ay isang contractor na nakakuha ng proyekto sa DPWH. Ang nakapagtataka ay bakit humingi siya ng mga listahan ng mga proyekto, flood control projects kay District Engineer Alcantara. Ang tingin ko nangyari dito ay etong si COA Commissioner Lipana, parang ang nangyayari dito ay alam na niya yung kalokohan ng DPWH at yung lakaran at siguro yung binanggit ni Senator Lacson na may nakukuha din ng mga ibang COA commissioners ng from 0.5% up to 1% ng total project, siguro may posibilidad na itong si COA Commissioner Lipana isa sa mga nakakakuha na itong porsyentong to. At na-realize niya na siya yung pumipirma na ina-approve o kaya ino-audit itong mga proyektong to para malinis tignan, na-realize niya, sasali na rin siya dito since siya din naman yung nagtatakip na itong mga proyektong to. Siguro yun ang nangyari. Kaya nagkaroon siya yung asawa niya nagkaroon ng kumpanya as a contractor, nakakuha din ng mga proyekto at kaya niya hinihingi yung mga flood control projects from District Engineer Alcantara. At dito talaga tayo nagkakaroon ng malaking problema na kailangan natin tignan on a deeper level. Now, I checked on Commissioner Lipana and gusto ko din kasi malaman kung sino ba to, saan ba siya galing at sino nag-appoint sa kanya. At lumalabas dito, he was appointed by former President Rodrigo Duterte in 2022. And in 2022, nag-umpisa yung kanyang paghingi ng mga flood control projects kay District Engineer Alcantara. Pero mind you, sinabi naman ni Alcantara dito, as you saw, na hindi naman daw niya alam kung anong nangyari doon sa mga projects yun at sinasabi din niya na wala siyang nakuha from Commissioner Lipana with regards to these projects. Ang alam lang niya, binigay niya yung listahan at bahala na si Lipana kung anong ginawa niya doon at kung anong nangyari doon. Wala na siya doon. Pero he did find it odd na humihingi si Lipana ng mga list of projects every year. At hindi lang yun, dadagdag ko na rin na nung tinanong yung COA kung nasaan na tong si Commissioner Lipana, guess what? He's on medical leave. He's been on medical leave now for over a month. At alam mo kailan ang balik niya? October 30 pa. Malay ba natin kung babalik pa to o hindi? Because the way it looks, baka hindi pa to bumalik. Baka hindi na nga to bumalik. Pero ngayon, ang ating ombudsman ay iniimbestiga na to. At dito malalaman natin at makikita kung ano ba yung link niya kung meron sa mga flood control projects. At ang malala dito ay yung pag-release ng 1.4 billion pesos from 2023 na binabanggit ni Senator Kiko Pangilinan at binanggit ni DPWH District Engineer Alcantara ay galing sa unprogrammed funds. At itong unprogrammed funds na to ay controversial ngayon kasi yung ating Kongreso ay pinasalang na isama itong 250 billion pesos worth of unprogrammed funds into the GAB. And this is becoming a major source of corruption. Kasi pag marinig mo nga yung buong statement ni Alcantara, maraming beses siya binabanggit na hindi lang kinukuha yung pera sa GAA, which is the General Appropriations Act, kinukuha din yan sa unprogrammed funds in the billions of pesos. At ang nag-audit na itong lahat ay ang COA. So ano yung mga dapat na susunod na gagawin ng ating gobyerno? Unang-una yung ombudsman natin. Kailangan talaga sila magkaroon ng investigation into COA Commissioner Lipana. Number 1. Number 2, yung congressional action. Number 2, kailangan din magkaroon ng congressional action tungkol dito. Kasi ang isang COA commissioner ay impeachable officer yan. Ngayon, kung may nakita silang impeachable offense tulad ng conflict of interest dahil yung asawa nga niya ay isang contractor tapos may direct link yan sa isang COA commissioner, it could possibly be impeachable. Although that is still questionable. Kaya ito ang kailangan nilang tignan. Kung may nagawa bang impeachable offense itong si Lipana kasi sa kanyang pagkuha ng listahan ng flood control projects, tapos na-release sa unprogrammed funds from the budget, from the unprogrammed funds, and then yung asawa pa niya ay contractor ng mga flood control projects, doon magkakaroon siya ng problema.
Tapos isa pang kailangan gawin ay COA should make steps on their own to be able to police their ranks and do their own investigations. At kung kailangan iparesign na lang itong mga to, iparesign nila. Hindi ko nga alam kung kaya nilang gawin to, gusto ba nila itong gawin, pero kailangan talaga may gawin sila within their own ranks to clean up the COA. Kasi COA na nga dapat yung nagbabantay at nag-audit ng ating budget, tapos mukhang corrupted na rin yung COA. And last but not least, kung may nakitang mga ebidensya na lumalabas na may corruption at may criminal activity na nangyari dito, kailangan talagang sampahan ng kaso itong mga tao na tulad ni Commissioner Lipana. But at this point, I want to say na importante beyond making accusations. Kasi at this point, these are accusations made by District Engineer Alcantara. And there seems to be a connection with the accusation, and there's documentary evidence to show na meron nga talagang na-release na mga funds. But it doesn't mean na may kickback na nangyari at saka kung meron bang bribery na nangyari at this point. So, kailangan pa rin magkaroon ng corroborative evidence para mapatunay ito. Ang meron lang sila na matibay na ebidensya ngayon ay nagpapakita na yung asawa nga niya ay nakakuha ng proyekto sa DPWH. At so far, yung palang documentary evidence na nagpapakita na may connection itong si Commissioner Lipana sa DPWH at saka sa flood control corruption issue. At ang problema niya ngayon ay nakakadiin talaga yung biglang nabanggit ulit yung pangalan niya ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa issue ng korupsyon dito sa barangay level sa Pasig City. Kaya antayin natin yung investigasyon at tignan natin kung saan pupunta yung mga ebidensya at kung ano kaya mangyayari dito. Pero kung may kasalanan to si COA Commissioner Lipana, dapat siyang managot. At tulad ng mga iba't iba pang mga tao na sangkot dito sa issue ng flood control corruption at sa issue ng corruption, lahat po sila dapat managot. Kayo, ano singin nyo? Meron kayang kinalaman si COA Commissioner Lipana sa flood control corruption issue? At tingin nyo, ano ba yung sinasabi ni Vico Sotto tungkol sa issue sa barangay level at bakit nadama yung pangalan ni COA Commissioner Lipana sa issue sa Pasig City? Isulat nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At kung nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, please make sure to subscribe to this YouTube channel at make sure mo i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Christian. Magkita tayo muli.